Ang Pilipinas ay isa sa mga 18 mega-diverse na bansa sa mundo. Ang archipelago ay naglalaman ng 2/3 bahagi ng biodiversity ng mundo at nasa pagitan ng 70 at 80% ng mga uri ng halaman at hayop sa mundo. West Philippine Sea ang opisyal na katawagan ng Pilipinas sa bahaging ito ng South China Sea. 2011 noong unang ginamit ito bilang simbolo na pagmamay-ari ito ng ating bansa. Taong 2012 nang simulang gamitin ng gobyerno ng Pilipinas ang terminong West Philippine Sea upang ilarawan ang katubigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa mga mapa, komunikasyon at dokumento. Ayon sa 1734 Murillo Velarde map, ang pinakamahalaga at ang unang mapa na naglalarawan ng lugar na tinatawag na panakot o ibig sabihin danger o panganib. Sa katunayan, isang British steam power ship na tinatawag na Scarborough ang tumama sa mga bato ng panakot na nagresulta sa pagiging kilala ng lugar bilang Scarborough Shoal. Ipinapakita sa mapa na ito na ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at walang mas matandang mapa mula sa China, Vietnam o iba pang mga bansa na nagsasabing ang lugar na ito ay sa kanila. Dito rin makikita ang pangalang Espanyol tulad ng Parago o Spratleys dahil sa ang mapa ay nilikha ng kilalang Spanish Jesuit na si Pedro Felipe Velarde at sa tulong ng talento sa pag-ukit ni Francisco Suarez ay nagawa ito. Itong mapa ng Espanyol ay nagpapahiwatig na sakop ito sa teritoryo ng Pilipinas noong 1734. Lumabas naman ang desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong 2016 matapos ang arbitrasyon na inihain ng Pilipinas laban sa China noong 2013 kaugnay sa hindi pagkakaunawaan ng isyu sa West Philippine Sea. Sa kanilang desisyon, itinakda ng tribunal na ang pag-angkin at pagkilala ng China sa mga maritime features sa West Philippine Sea kabilang ang kanilang 9-dash line ay walang batayan sa batas. Ipinahayag din ng tribunal na ang mga operasyon at gawain ng China sa West Philippine Sea tulad ng pag-aangkin at pagpapalakas ng China, reklamasyon at pagpapalakas ng kanilang kontrol sa mga isla ay matinding paglabag sa international na batas. Ito ang nagsilbing malaking tagumpay para sa Pilipinas dahil nagbigay ito ng legal na batayan upang ipagtanggol at ipaglaban ang soberanya at karapatan sa mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang mayroon sa South China Sea na naging rason sa hindi pagkakaunawaan sa bahaging ito ng mundo? Una, gusto nating linawin na ang West Philippine Sea ay hindi kabuuan ng South China Sea, kundi ang bahaging ito lamang sa kanlurang katubigan ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ, habang ang South China Sea ay kabilang sa mga marginal na dagat sa Pacific Ocean. Ibig sabihin nito, napapaloob ito sa teritoryo ng iba't ibang bansa. Makikita ito sa timog ng China, sa silangan ng Viet at Malay Peninsula, kanlurang bahagi ng Pilipinas at hilaga ng isla ng Borneo. Ang bahaging ito ng South China Sea ay parte ng Coral Triangle, ang pinakamayaman at pinaka-diverse na marine ecosystem sa buong mundo. Ang Pilipinas ay isa sa mga 18 mega-diverse na bansa sa mundo. Ang archipelago ay naglalaman ng 2/3 bahagi ng biodiversity ng mundo at nasa pagitan ng 70 at 80% ng mga uri ng halaman at hayop sa mundo. Tahanan ito ng higit 500 uri ng corals at 915 uri ng fish reef species. Ang bansa ay ang ikatlong pinakamayaman sa korales sa mundo pagkatapos ng Indonesia at Australia. Ito ay ayon sa Convention on Biological Diversity noong 2018. Sa makatuwid, napakasagana pa ng yamang dagat sa bahaging ito. Naging fishing grounds din ng iba't ibang bansa na nag-claim sa area na ito. Importante din ang bahaging ito dahil sa ito ay naging shipping routes o daanan ng barkong kalakal patungo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Alam niyo ba na nasa 80% ng kalakal sa buong mundo ay ibinibiyahe sa bahaging ito ng karagatan? At 20 to 30% ng mga barkong pangkalakal ang dumadaan sa bahaging ito. Hindi lang yan, marami ding potensyal na natural resources ang matatagpuan sa kabuuan ng South China Sea. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI,
Reply of the Center for Strategic and International Studies, meron tayong napatunayang oil reserves na at least 11 billion barrels at estimated 190 trillion cubic feet natural gas reserves ang South China Sea. Umaabot naman sa 6 million barrels at estimated 12,158 billion cubic feet sa West Philippine Sea. Isang malaking oportunidad ito para sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Borneo at Malaysia. At malaking seguridad sa enerhiya ang pwedeng makamit ng China mula rito. Matatagpuan ang Spratlys Islands na binubuo ng mahigit 200 reefs o bahura, atolls, mga isla at islet. Kabilang dito ang Scarborough Shoal na kabilang sa mga teritoryong pinag-aagawan ng mga bansa. Kaya ganun na lamang ang interes ng mga bansa na magkaroon ng karapatan sa bahaging ito ng South China Sea. Kakaibang tensyon naman ang nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan ng bansa at ng China, tulad ng paulit-ulit na nilalabag ng China ang EEZ ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aangkin nito at pagpapatakbo ng kanilang mga barko at militar sa lugar. Patuloy din ang pagtatayo ng mga reclamation site upang maging artificial islands para gawing military base. Ito ay nagsisilbing advance post para mas mapalapit ang kanilang puwersa. Gayunpaman, pilit na itinatanggi ng China ang desisyon ng UNCLOS Arbitral Tribunal noong 2016 na pumabor sa Pilipinas. Dagdag pa riyan, mahigpit na pinagbabawalan ng China ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea tulad ng oil and gas exploration, pagkandak ng marine research, pangingista at pagdi-deliver ng resupply na nagdudulot ng panibagong tensyon. Kamakailan lang, hinarang at inatake ng malaking water cannons ang ating Philippine Coast Guard vessel na nagdala ng supplies, pagkain at rotational troops patungo sa BRP Sierra Madre, isang dilapidated warship noong 1999 na pumoprotekta sa Ilonin. Kasabay ng pagpabuga sa mga sakayan pandagat ng Pilipinas ay nagresulta din ng tensyon sa pagitan ng CCG at Philippine Navy, kung saan ang isang Navy officer ay naputulan ng daliri matapos makipag-agawan ng baril sa isang Chinese Coast Guard na pilit sumasampa sa kanilang vessel. Ano ang maaring gawin ng gobyerno ng Pilipinas sa tensyon na ito? Maaaring magsagawa ang Pilipinas ng diplomatikong aksyon tulad ng pakikipag-usap sa ASEAN at pandaigdigang organisasyon upang ipahayag ang panig at ipagtanggol ang karapatan, makipagtulungan sa iba't ibang bansa na may parehong interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng multilateral cooperation, maghain ng legal na hakbang tulad ng pagsusumite sa mga international na korte o tribunals upang ipagtanggol ang karapatan at gawing legal ang posisyon sa West Philippine Sea. Mas palakasin pa ang maritime security at law enforcement upang maprotektahan ang teritoryo at pangalagaan ang mga karapatan sa karagatan at magpadala ng mga diplomatic protest at official communication sa China upang ipahayag ang pagtutol sa mga pangyayaring labag sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Ang isyu ng West Philippine Sea ay patuloy na nagbibigay hamon sa ating pagiging matatag at mapanindigan. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito ang ating kakayahan na mapanatili ang ating karapatan at ang ating pagkakaisa sa naglalayong patibay ng ating posisyon bilang may-ari ng West Philippine Sea. Subalit, ito ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito'y sagisag ng ating pagkakakilanlan at pagiging Pilipino. Sa pagpapahalaga, pangangalaga at pagtutulungan, ating pinapakita ang diwa ng pagsasama at pagmamahalan sa pagtatanggol ng ating karagatan. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, ito'y bahagi ng ating kolektibong adhikain na ipanatili ang pagiging ating ito at mapanatili ang kagandahan, karapatan at dignidad ng West Philippine Sea.